Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga opisyal. Pwera kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayors for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng issue ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinetalye ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw ng project cost binubulsa ng politiko. Kumbaga, sa about 100 pisong gastos ng gobyerno sa iisang proyekto, 40 pesos ang tongpats o yung patong ng politiko. 20% advanced, 15 to 20 to follow. Sino po yung politiko? Madalas daw siyang local official at malaki ang posibilidad na siya po ay congressman. Para lang po malinaw, hindi naman po lahat. Pero bakit unang suspect agad ni Magalong ang mga nasa kongreso? Una, dahil sila ang may kakayanan na mag-identify at magpapondo ng mga proyekto na ilalagay sa taunang budget. Baka lang po natatandaan pa ninyo ang issue ng pork barrel na pinagbawal ng Korte Suprema noong taong 2012. Bawal na nga ang pork barrel pero ang uso naman ngayon ay congressional insertions ng mga projects sa taunang budget. At hindi po gaya ng pork barrel, ang mga insertion ay wala pong limit. At pangalawa, ayon kay Magalong, malaki ang kapangyarihan ng mga congressman na magrekomenda ng mga district at regional engineers sa kanilang mga jurisdiksyon. Importante po yan dahil ito ang mga mag-e-estimate ng project cost at sila rin ang magpapatupad ng proyekto. Ito pa, ang ilang opisyal ng implementing agency, gaya po halimbawa ng DPWH, may patong naman na 10 to 12%. Kaya't sa porsyento pa lamang ng politiko at mga korap na opisyal, kalahati agad ng project cost nabulsa na. Mag-aawas ka pa ng 5% para sa ibang mga bagay gaya po ng VAT at ng insurance bond. Siyempre, hindi pa po tayo tapos. Tandaan na meron pang kontraktor na kailangan naman ay meron kahit papanong kita. 10 to 15% po yan ayon kay Magalong. Kaya't ang matitira na lamang sa kabuuang project cost, 30% ng original na budget. Yang 30% po ayon kay Magalong, yan na lamang ang pwedeng magamit para matuloy pa yung project. Sa about 100 piso ng project ng gobyerno, 30 pesos na lamang ang natitira para, for example, sementoin ng kalsada o itayo ang tulay. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming kalsada ang lusaw kaagad kapag umihi yung palaka. Saan naman galing itong mga estima ni Mayor Magalong? Galing daw ito mismo sa mga kontratista na kanyang nakakausap at maging sa ilang tao sa Kongreso. Isang halimbawa raw dito ay mga proyektong gaya ng solar-powered lights. Meron mga project daw na nakalista ang unit price na 157,000 pesos bawat solar lamppost. Pero ayon kay Magalong, pagkausapin mo naman daw ang supplier mismo, papatak lamang ito sa 35 to 45,000, kumpleto na po, kasama na ang kanilang tubo. So parang may kumikbak ng 111,000 pesos sa bawat poste na libo-libong poste ang tinayo. Ayon kay Magalong, napakadaling i-check ang actual price laban sa project unit price dahil madaling kausapin ng mga supplier. Ang mas mahirap raw ay ang paghuli sa mga politiko na kumikickback dahil wala naman daw nakalagay sa kasulatan at laway lamang ang naging puhunan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.